Sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang para sa bagong taon, buong kabaliwang sinunggaban ni Javier de Villa ang kwelyo ng kanyang biyenan at sumigaw na parang nasisiraan ng bait. Ang matandang bulag na ito, naglakas loob na tapunan ng alak ang sapatos ko. Lumuhod ka ngayon din at dilaan mo yan. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw kasabay ng walang lakas na pagpihit ng ulo ng aking ama at bumuhos ang matapang na brandy sa kanyang ulo na parang talon. Sa sandaling iyon, habang daan-daang makapangyarihang tao ang pinagtatawanan ng kahihiyan, bumukas ng malakas ang pinto ng bulwagan na tila masisira at umalingaw-ngaw ang tunog ng malamig na takong. Bitawan niyo ang marumi niyong kamay. Dahil yang kamay niyo, ipuputol ko, yan ngayon din ayon sa batas. Nang sumilay ang isang makintab na ID ng prosecutor mula sa pitaka ng inakala nilang ordinaryong manugang, ang pagdiriwang ay biglang natigilan na parang nagyelo. Paano nga ba hahantong sa pagbagsak ng isang dambuhalang imperyo ang isang sampal na ito? Ang matinding pagmamahal para sa isang biyenan at ang malupit na paghihiganti sa mga masasama ay magsisimula na ngayon. Bago tayo magsimula, ang libreng pagpindot sa subscribe, like at notification bell ay malaking tulong sa ating channel na Tinig ng Katarungan. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig ngayon. Simulan na natin ang kuwento. Ang isang malaking function hall sa isang hotel sa Bonifacio Global City na naliligo sa maniningning na mga ilaw ay puno ng mga taong nagdiriwang ng bagong taon. Mga ginoong nakasuot ng mamahaling Amerikana at mga ginang na ipinagmamalaki ang kanilang mga eleganteng bestida ay nagtatagay ng mga kupita ng alak habang nagtatawanan. Sa pasukan ng bulwagan, si Javier de Villa, ang CEO ng De Villa Holdings, ay pumasok na may mayabang na paglakad, agaw pansin sa lahat. Itinaas ni De Villa ang kanyang ulo na tila siya ang hari ng mundo, tinatanggap ang mga bati habang papasok. Noon, nagkaroon ng maliit na kaguluhan malapit sa pasukan. Si Mang Francisco Kiko Santos, isang 68 taong gulang na security guard na nakatalaga sa event, ay bahagyang nabangga ang isang waiter na dumaan sa harap ni De Villa. Tumagilid ang tray ng waiter at natapon ang pulang alak sa puting-puting mamahaling sapatos at laylayan ng pantalon ni De Villa. Sa isang iglap, tumahimik ang buong bulwagan. Ang mukha ni De Villa ay namula sa galit at naging mabangis. Tiningnan ni De Villa ang kanyang sapatos at umunggol na parang hayop. Alam mo ba kung magkano itong sapatos na to? Wala ka ba sa sarili, matandang bulag? Sigaw ni De Villa habang marahas na sinunggaban ang kwelyo ni Mang Kiko. Si Mang Kiko, na may bakas ng pagkataranta sa mukha, ay yumuko at walang tigil na humingi ng tawad. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po tiningnan ang dinadaanan ko. Pasensya na po talaga. Ngunit hindi humupa ang galit ni De Villa. Sa halip, lalo pa itong naging malupit. Sinampal ni De Villa si Mang Kiko ng napakabilis. Halos hindi makita ang kanyang kamay. Ang malutong na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan at ang ulo ni Mang Kiko ay walang lakas na tumagilid. Napahinto sa paghinga ang mga tao sa paligid habang pinapanood ang eksena, ngunit walang sinumang naglakas loob na umawat. Muling sumigaw si De Villa habang sinisipa ng bahagya ang dibdib ni Mang Kiko. Lumuhod ka ngayon din at dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis, hayop kang walang kwenta. Napaluhod si Mang Kiko sa malamig na sahig, nanginginig ang mga kamay na nakasapo rito. Hindi pa nasiyahan, kinuha ni De Villa ang isang bote ng brandy mula sa mesa at ibinuhos ito sa ulo ni Mang Kiko. Ang matapang na amoy ng alak ay pumasok sa mata at ilong ni Mang Kiko, ngunit yumuko lamang siya at hinintay ang kanyang kahahantungan. Sa isang sulok ng bulwagan, si Marco, anak ni Mang Kiko, ay nanginginig sa galit habang pinapanood ang lahat.
Ang makita ang kanyang ama na kinakaladkad na parang aso sa harap ng maraming tao ay nagpasiklab sa kanyang puso. Ngunit hindi makalapit si Marco. Nagtago siya sa likod ng isang haligi at kinagat ang kanyang labi sa sobrang gigil. Hinarangan siya ng mga bodyguard ni De Villa na masama ang tingin sa kanya. Pinunasan ni Marco ang kanyang mga luha, sinisisi ang sarili sa kanyang kaduwagan. Tay, patawad. Sobrang nakakatakot sila. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Sana may tumulong. Sa pagitan ng kagustuhang iligtas ang ama at takot sa kapangyarihan, wala siyang nagawa kundi manood. Si De Villa naman ay tumawa ng malakas habang tinatapakan ang likod ni Mang Kiko, tila nang iinis pa kay Marco. Samantala, sa parking lot ng hotel, si Prosecutor Andrea Reyes na naghihintay sa kanyang biyenan na si Mang Kiko ay nakaramdam ng kaba. Lumipas na ang usapan nilang oras, ngunit hindi pa rin lumalabas si Mang Kiko, kaya't nagpasya si Andrea na pumasok sa loob. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong siya ng matapang na amoy ng alak at ng mapanlibak na tawanan ng mga tao. At ang nakita niya ay ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang biyenan na si Mang Kiko nakahandusay sa sahig. Tila huminto ang puso ni Andrea sa pagkabigla at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit. Marahas niyang iwinaksi ang mga braso ng mga guwardyang humaharang sa kanya at mabilis na lumakad patungo sa entablado kung saan nakatayo si De Villa. Inalalayan ni Andrea ang balikat ni Mang Kiko at nanginginig na nagtanong, "Itay, okay lang po kayo? Ano pong nangyari? Sinong gumawa nito sa inyo?" Nang makita ni Mang Kiko ang manugang, hindi siya makatingin dahil sa hiya at nagsalita ng pabulong. "Andy, anak, bakit ka nandito? Umalis ka na. Okay lang si Itay, umuwi ka na." Tiningnan ni De Villa si Andrea mula ulo hanggang paa at may paghamak na nagsindi ng sigarilyo. "Sino naman to? Anak ng matandang to. Mukhang gusto pang lumaban Sige, subukan mo." Hinablot ni Andrea ang braso ni De Villa at inilabas ang kanyang prosecutor's ID mula sa kanyang bag. Department of Justice, Special Operations Unit, Prosecutor Andrea Reyes. "Inaaresto kita para sa kasong serious physical injuries at grave coercion." Natigilan sandali si De Villa nang makita ang ID, ngunit agad ding humalakhak. "Prosecutor, ganyan na pala kababata ang mga prosecutor ngayon. Isang tawag ko lang sa boss ko, bukas, wala ka ng trabaho." Hindi natinag si Andrea. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Agent Cruz, ipatawag mo ang buong team dito sa Hotel Function Hall. Ngayon din, may aarestuhin tayong in flagrante." Nagulat si De Villa sa determinadong kilos ni Andrea at sumenyas sa kanyang mga bodyguard. "Anong ginagawa nyo? Hilahin nyo yang babaeng yan. Huwag nyo akong hahayaang mahawakan yan." Pinalibutan ng mga bodyguard si Andrea, ngunit lalo lang siyang tiningnan ng mas malamig ni De Villa. "Gusto mo pa atang madagdagan ng obstruction of justice ang kaso mo? Yang kamay na iwinasiwas mo, ipuputol ko yan sa ngalan ng batas." Inilagan ni Andrea ang kamay ni De Villa at muli siyang sinunggaban sa kwelyo. Sa labas, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena at pumasok ang mga investigador na nakaitim na suit. Mabilis nilang pinusasa ng mga bodyguard ni De Villa at kinontrol ang lugar. Pinulot ni Andrea ang sombrero ni Mang Kiko, pinagpagan ito at isinuot sa ulo ng biyenan. "Tay, wag na po kayong yumuko. Wala po kayong ginawang masama. Ako na po ang bahala sa lahat." Sa mainit na haplos ng kanyang manugang, hindi na napigilan ni Mang Kiko ang kanyang mga luha at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Andrea. Habang kinakaladkad ng mga investigador, patuloy na nagmura si De Villa. "Hindi niyo ba ako kilala? Kumpare ko ang Justice Secretary. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo to bukas." Sumagot si Andrea nang may malamig at mababang boses sa harap mismo ni De Villa. "Huwag kang mag-alala. Yang kumpare mong Justice Secretary, isusunod ko rin sa iyo sa kulungan. Asahan mo yan." Mula sa malayo,
Si Marco ay natulala sa nakakatakot na anyo ng kanyang asawa at hindi makalapit. Sinulyapan lang ni Andrea ang asawa at inalalayan ng biyenan palabas ng bulwagan. Paglabas nila ng hotel, sumalubong ang malamig na hangin ng Enero, ngunit sa loob ng dibdib ni Andrea ay may nag-aalab na apoy. Maingat niyang isinakay si Mang Kiko sa passenger seat ng kanyang sasakyan at ikinabit ang seatbelt. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila at si Mang Kiko ay buntong hininga na lamang habang nakatingin sa labas. "Andy, anak, baka mapahamak ka dahil sa akin. Mukhang delikadong tao yon." Hinigpitan ni Andrea ang hawak sa manibela at sinubukang pakalmahin ang biyenan sa isang malumanay ngunit matatag na tono. "Tay, ang batas ay hindi ginawa para protektahan ang mga taong tulad niya. Ngayong araw, ipapakita ko kung bakit ako naging prosecutor." Habang tinitingnan ang papalayong hotel sa rearview mirror, naalala ni Andrea ang mapanuyang ngiti ni De Villa. Nangako siya sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi nagiging sigaw ng paghihirap ang ngiting iyon. Ang namamagang pisngi ni Mang Kiko para kay Andrea ay ang simula ng isang digmaang mas malaki kaysa sa anumang kaso. Nagsisimula na ang malupit na paghihiganti ni Andrea upang wasakin ang lahat ng pag-aari ni De Villa. Inihatid ni Andrea ang kanyang biyenan sa bahay at dumiretso sa kanyang opisina. Malalim na ang gabi, ngunit ang mga mata ni Andrea ay nagniningning habang sinisimulan niyang halungkatin ang mga rekord ng kaso. Ang mga maruruming sikreto na matagal nang tinabunan ng pera ni De Villa ay unti-unting napupunta sa mga kamay ni Andrea. Ang unang araw ng taon ay naging simula ng pagkawasak para sa ilan at simula ng katarungan para sa iba. Hinaplos ni Andrea ang larawan ni Mang Kiko sa family picture na nasa kanyang mesa. "Huwag po kayong mag-alala, Tay. Tungkulin ko bilang prosecutor na punasan ang inyong mga luha." Hindi namatay ang ilaw sa opisina ni Andrea at ang mga dokumento na hudyat ng paghihiganti ay patuloy na dumarami sa kanyang mesa. Walang nakakaalam kung ano ang magiging wakas ng digmaang ito, ngunit ang determinasyon ni Andrea ay sintigas ng bakal na hindi kayang baluktutin. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw ang mga ilaw ng gabi sa Maynila, ngunit ang isip ni Andrea ay nasa gitna na ng isang larangan ng digmaan. Handa na niyang ipamukha kay De Villa sa paggising nito kinaumagahan kung gaano kabigat ang kanyang mga kasalanan. Patutunayan ni Andrea sa buong pagkatao niya ang katotohanan kahit minsan ay nahuhuli ang katarungan, palagi itong dumarating. Ang mahabang gabi ni Andrea ay nag-alab sa pagmamahal para sa kanyang biyenan at sa galit para sa mga masasama. Kinaumagahan, 8 ng umaga, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng telepono ni Andrea. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang Chief Prosecutor General, ang pinuno ng kanilang departamento. Kinakabahan, sinagot ni Andrea ang tawag. Ang mayabang na boses ng Chief Prosecutor ang bumasag sa katahimikan ng opisina. "Prosecutor Reyes, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Yung iskandalong ginawa mo sa party kagabi, umabot na sa itaas. Hindi mo ba kilala si Chairman De Villa, kaya mo pinalaki ang gulo? Itigil mo na yang kaso at manahimik ka." Utos to, hindi natinag si Andrea sa bulyaw ng kanyang hepe. Hindi po ba tungkulin ng isang prosecutor na ipatupad ang batas? Malinaw na assault case ito at kumpleto ang ebidensya. Kahit utos po yan, hindi ko masusunod ang isang iligal na kautusan. Ibinaba ni Andrea ang telepono, napabuntong hininga at tumingin sa labas. Ramdam na ramdam niya ang pag-ikot ng dambuhalang makinarya ng kapangyarihan upang durugin siya. Samantala, sa sala, nabitawan ni Mang Kiko ang remote control sa pagkabigla. Ang balita tungkol sa insidente kagabi ay laman ng lahat ng news channel, ngunit ang kuwento ay baluktot at kasinungalingan. Inilarawan ng mga media outlet na bayad ni De Villa si Mang Kiko bilang isang matandang mukhang pera at pinalabas na si Mang Kiko pa ang unang nagbuhos ng alak para mang-provoke.
Napahawak sa dibdib si Mang Kiko sa sobrang sama ng loob. Hindi siya makaiyak. Tanging nanginginig na mga kamay ang tumakip sa kanyang mukha. Naging magulo ang apartment complex kung saan nakatira si Mang Kiko at ang bahay ni Andrea. Nagdatingan ang mga vlogger at mga hindi kilalang tao na pinadala ni De Villa. Isinapubliko ang pangalan at address ni Mang Kiko at binato sila ng mga paninira. Hoy matandang sakim sa pera, lumabas ka at humingi ng tawad. Naghagis sila ng maruming basura sa pinto ng bahay ni Mang Kiko at nagbitiw ng mga hindi masasarap na salita. Isinara ni Mang Kiko ang mga kurtina at nagtago sa dilim, nanginginig sa takot. Sa tuwing dadaan si Andrea sa pasilyo ng DOJ, iniiwasan siya ng kanyang mga kasamahan. Ang mga taong palakaibigan sa kanya kahapon ay tinitingnan na siya ngayon na parang may ketong. Walang tigil ang mga tawag ng paninira sa kanyang opisina at puno ng malisyosong post laban sa kanya ang internal message board. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Andrea at tahimik na sinimulang suriin ang 10 taon na mga construction records at financial ledgers ng De Villa Holdings. Habang tinalikuran siya ng lahat, lalo pang lumusong si Andrea sa kadiliman upang hanapin ang ugat ng kasamaan. Pag-uwi niya, isang magulong bahay at ang nanunumbat na tingin ng kanyang asawang si Marco ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Marco sa sahig, sabunot ang sariling buhok at sumigaw kay Andrea, "Andy, tama na, please! Dahil sa'yo, masisira ang pamilya natin. Alam mo ba kung sino yang si Javier De Villa? Pinipressure na rin ako sa trabaho, mamamatay na ako sa stress. Please, iatras mo na ang kaso at humingi ka ng tawad." Nadurog ang puso ni Andrea sa kahinaan ni Marco, ngunit malamig siyang sumagot. "Marco, nakita mo mismo kung paano pinahiya si Itay sa harap ng maraming tao. Paano mo nasasabi sa akin yan? Hindi ba't mas mahalaga ang dignidad ni Itay kaysa sa pride ko? Hinding-hindi ako titigil. Hindi natutungkol lang kay Itay." Pumasok si Marco sa kuwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Andrea sa sala, lalong pinatigas ang kanyang puso habang inaalala ang dinanas na kahihiyan ng biyenan. Kinabukasan, ipinatawag ni De Villa si Andrea sa penthouse ng kanyang 5-star hotel. Nakahiga si De Villa sa sofa at mayabang na inihagis ang isang malaking maleta sa mesa. "Prosecutor, tingnan mo to. Baka magbago ang isip mo. May 50 million pesos diyan, cash at bearer bonds. Pwede mong tulungan ang negosyo ng asawa mo at bigyan ng magandang buhay ang biyenan mo. Huwag ka nang magpakahirap, ayusin na natin to." Tiningnan ni Andrea ang maleta at ngumisi. Nagtaka si De Villa at sa isang iglap, sinipa ni Andrea ang maleta. Bumagsak ito, bumukas at nagsabog ang pera at bonds sa sahig. "Akala mo siguro na bibili ng pera ang dignidad ng tao. Idadagdag ko na rin ang bribery sa kaso mo. Ang marumi mong pera, hindi kayang bilhin ang uniforme ko bilang prosecutor, kaya't huwag ka nang mangarap." Tumayo si De Villa sa galit at itinaas ang kamay para sampalin si Andrea. Ngunit inaasahan na ito ni Andrea. Mabilis niyang hinawakan at pinilipit ang braso ni De Villa. "Akala mo ba hahayaan lang kitang saktan ako ulit? Ang lahat ng kasalanan mo, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo lahat, walang labis, walang kulang." Tahimik na pinatay ni Andrea ang kanyang voice recorder. Tiningnan si De Villa na parang dumi at lumabas ng silid. Kinagabihan, habang wala si Andrea sa opisina, nagkaroon ng sunog na hindi matukoy ang pinagmulan. Dumating ang mga bumbero, ngunit natupok na ang lahat ng mahahalagang ebidensya, kasama na ang computer na naglalaman ng orihinal na CCTV data. Sinabi ng internal security na short circuit lang daw ang dahilan. Habang tinitingnan ang nasunog na opisina, nakumpirma ni Andrea na may tumutulong kay De Villa mula sa loob. Gumuho ang kanyang mundo, ngunit kinuyom niya ang kanyang kamao. Walang oras para panghinaan ng loob.
Nakatanggap si Andrea ng impormasyon na ang anak ni De Villa ay magdaraos ng isang drug party sa isang club. Ito na ang pagkakataon niyang tuluyang pabagsakin si De Villa. Nag-iisa siyang sumugod sa lugar. Ngunit pagpasok niya, malakas na tugtugan at mga basyong bote lang ang nandoon. Tila handa na ang anak ni De Villa, kinukuhanan pa ng video ang bigong mukha ni Andrea habang nang iinis. Malinaw na nalik ang impormasyon. Nagbigay ito ng dahilan para akusahan si Andrea ng unnecessary use of force. Kinaumagahan, ipinatawag siyang muli ng chief prosecutor. Marahas na kinuha ng hepe ang kanyang ID at badge at inihagis sa mesa. Prosecutor Reyes, wala ka na talagang pag-asa. Ginamit mo ang kapangyarihan ng gobyerno para sa personal na paghihiganti at ginulo ang isang inosenteng mamamayan. Simula ngayon, suspendido ka sa lahat ng iyong tungkulin. Maghintay ka sa bahay mo hanggang sa disciplinary hearing. Tinitigan ni Andrea ang kanyang hepe, tahimik na kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas. Habang naglalakad, narinig niya ang tawanan at bulungan ng kanyang mga kasamahan. Dala ang isang mabigat na kahon, lumabas si Andrea ng gusali ng DOJ at huminga ng malamig na hangin. Naalala niya ang kanyang pagkabata, noong naulila siya at si Mang Kiko ang tanging umampon at nag-alaga sa kanya. Palaging sinasabi ni Mang Kiko, "Andy, anak, mabuhay ka lang ng matuwid, laging may daan na magbubukas para sa'yo." Hinaplos ni Andrea ang lumang kuwaderno ni Mang Kiko na nakatago sa kanyang dibdib at pinigilan ang mga luha. Pag-uwi niya, naupo siya sa madilim na sala. Ang kanyang karera, ang tiwala ng asawa, lahat ay nasa bingit ng pagkasira. Ngunit sa kanyang puso, may apoy pa ring nag-aalab. Kung hindi siya makakalaban sa loob ng batas, gagawa siya ng ibang paraan para parusahan ng demonyo. Binuklat niya ang kuwaderno na iniwan ng biyenan. Nakasulat doon ang mga detalye ng isang malagim na aksidente sa construction site. Noong nagsisimula pa lang si De Villa, isang katotohanang pilit niyang itinatago. Itinago ni Mang Kiko ang kuwadernong ito dahil nag-aalala siya sa kinabukasan ng manugang. Ngunit alam ni Andrea na ito ang magiging huling sandata na tatapos kay De Villa. Tiningnan ni Andrea ang larawan ng namamagang mukha ng kanyang biyenan sa kanyang telepono at kinagat ang labi. "Tay, nangako po ako, di ba? Pupunasan ko ang mga luha niyo. Ngayon, magsisimula na talaga." Ang liwanag ng buwan ang tanging tumatanglaw sa determinadong mukha ni Andrea. Nagpasya siyang hindi na mananatili sa loob ng bakod ng DOJ. Sasalakayin niya mismo ang puso ng kaaway at ilalantad ang kanilang kabulukan sa buong mundo. Kahit nag-iisa, ang pagmamahal ni Mang Kiko at ang liwanag ng katarungan ang gagabay sa kanya. Sa kanyang mesa, sa halip na resignation letter, nagsimula siyang gumuhit ng bagong mapa para sa paghihiganti. Simula kinabukasan, si Andrea ay naging isang pribadong investigador. Isa-isa niyang sinuri ang mga taong malapit kay De Villa, hinahanap ang kanilang mga kahinaan at koneksyon. Habang tumitindi ang pressure, lalong nagiging maingat at detalyado ang kanyang mga galaw. Akala ni De Villa ay nanalo na siya, ngunit hindi niya alam na ang alak na kanyang iniinom ay malapit nang maging luha ng dugo. Tiningnan ni Andrea ang natutulog na si Marco, humingi ng paumanhin sa kanyang isip at umalis ng bahay. Alam niyang kung hindi niya malilinis ang pangalan ni Mang Kiko, habang buhay siyang mabubuhay sa konsensya. Sa gitna ng malamig na hamog ng madaling araw, ang anino ni Andrea ay dahan-dahang naglaho. Ang desperadong pakikibaka ng isang babae para itayo ang gumuhong katarungan ay nagsisimula na. Ang lumang kuwaderno sa kamay ni Andrea ay tumunog na parang kampana, hudyat ng simula ng paghihiganti. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan, tila isang malaking pader na humaharang sa landas ni Andrea.
Matapos palayasin sa DOJ at masabihan ng masasakit na salita ng asawang si Marco, hindi na halos maramdaman ni Andrea ang pagkabasa ng kanyang damit habang pagala-gala sa Maynila. Sa bawat paglubog ng kanyang takong sa baha, ang lamig ay umaakyat mula sa kanyang mga paa patungo sa puso, ngunit kinagat lang niya ang kanyang labi at inalala ang namamagang mukha ng biyenan. Sa dulo ng isang madilim na eskinita, isang lalaking may itim na payong ang humarang sa kanya. Lumingon-lingon ang lalaki na may halong kaba at nang makilala ang mukha ni Andrea, bumulong ito. Prosecutor Reyes. Ako po si Leo Garcia, dating finance head sa ilalim ni Javier de Villa. Alam ko po ang sitwasyon ninyo at gusto ko pong tulungan kayo kahit buhay ko pa ang kapalit. Nag-atubili si Andrea at umatras, puno ng pagdududa. Tao ka ba ni De Villa? Anong kailangan mo sa akin? Wala na kayong makukuha pa. Itinaas ni Leo ang kanyang payong at ipinakita ang basang mukha. Hindi po, prosecutor. Isa lang po akong basahan na itinapon ni De Villa. Yung kapatid ko po, muntik nang maaksidente sa construction site noon. Si Mang Kiko po ang nagligtas sa kanya, isinakripisyo ang sarili. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Leo ang isang lumang USB. Ito po ang access key sa ledger kung saan nakalista ang lahat ng suhol at kickback na ipinamigay ni De Villa sa mga politiko at opisyal. Iniligtas ni Mang Kiko ang buhay ng kapatid ko, pero ako, nabuhay sa konsensya habang hinahawakan ang marumi niyang pera. Gusto ko na pong magbayad utang. Gamitin niyo po ito para parusahan si De Villa. Nakita ni Andrea ang katapatan sa mga mata ni Leo at nanginginig na tinanggap ang USB. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malakas na pagpreno ang narinig sa bukana ng eskinita at dumating ang mga itim na sasakyan. Ang mga hitman ni De Villa ay nasundan na pala sila. Hinila ni Leo si Andrea at tumakbo sila patungo sa isang abandonadong pabrika. Madilim sa loob at ang tunog ng kalawang na makina at tumutulong tubig ulan ay nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam. Habang papalapit ang mga yabag ng humahabol, itinago ni Leo si Andrea sa likod ng isang cargo elevator. Prosecutor, wala sa akin ang final password. Nakatago po yan sa lumang kuwaderno ni Mang Kiko. Kailangan niyo siyang mahanap. Sa sandaling iyon, bumasag ang bintana at pumasok ang mga hitman. Hinarap sila ni Leo para protektahan si Andrea. Ngunit dahil dehado sa bilang, nasaksak siya sa dibdib. Sumigaw si Andrea, ngunit itinulak siya ni Leo at sinabihang tumakas. Isang maikli at malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw at bumagsak ang katawan ni Leo. Nagtakip ng bibig si Andrea habang umiiyak at tumakbo palabas. Hindi niya hahayaang masayang ang sakripisyo ni Leo. Ngunit paglabas niya, napalibutan na ng mga pulis ang lugar. Hindi sila dumating para iligtas siya, kundi para isagawa ang planong inihanda ni De Villa. Ginamit ng mga investigador ang mga gamit ni Andrea na natagpuan malapit sa bangkay ni Leo para palabasin na siya ang pumatay. Isang prosecutor, pinatay ang kanyang informant para solohin ang ledger ng suhol. Mabilis na kumalat sa balita ang mukha ni Andrea at tinagurian siyang killer prosecutor. Naglabas ng warrant of arrest at si Andrea ay naiwang mag-isa, walang mapagkakatiwalaan. Samantala, habang nanonood ng balita, halos atakihin sa puso si Mang Kiko. Alam niyang hinding-hindi magagawa iyon ng kanyang manugang. Kahit hirap, kinuha ni Mang Kiko ang lumang kuwaderno na nakatago sa aparador. Nakasulat doon ang mga numero at katotohanan na magpapatunay sa mga krimen ni De Villa. Nagpasya si Mang Kiko na siya na ang magiging pain para iligtas si Andrea. Pumunta siya sa opisina ni De Villa. De Villa, demonyo ka! Walang kasalanan ng manugang ko! Itong kuwaderno ang hanap mo, di ba? Linisin mo ang pangalan niya. Binuksan ni De Villa ang pinto, ngumisi at kinaladkad si Mang Kiko sa loob. Pilit niyang inagaw ang kuwaderno, ngunit mahigpit itong niyakap ni Mang Kiko.
Sumenya si De Villa sa kanyang tauhan at walang awang sinuntok nito sa sikmura si Mang Kiko. Hinablot ni De Villa ang buhok ng bumagsak na matandang hangal. Ikaw pa mismo ang naghatid ng sarili mo sa libingan. Dito ka maghihintay ng may matinding sakit hanggang dalhin ng manugang mo ang ledger. Dinala nila si Mang Kiko sa isang construction site at ikinulong sa isang disya water tank. Kinunan ito ni De Villa ng video at ipinadala kay Andrea. Prosecutor, napanood mo na siguro ang balita. Isa ka ng mamamatay tao. Kung ayaw mong malunod ang biyenan mo sa malamig na tubig, dalhin mo ang ledger dito. Isang tawag sa pulis, patay ang matandang to. Pagkakita sa video, napahagulgol si Andrea sa kanyang tinutuluyang motel. Ang pagmamahal ng biyenan na handang isugal ang buhay para sa kanya ay dumurog sa kanyang puso. Ang kalungkutan ay naging matinding galit at ang kanyang mga mata ay naging sintalim ng kutsilyo. Tumingin si Andrea sa salamin, itinali ang kanyang magulong buhok at nagpalit ng damit. Ang huling patak ng awa bilang isang prosecutor na sumusunod sa batas ay tuluyan nang nawala. Isinuksok niya ang USB sa kanyang bulsa kasama ang isang tear gas gun at isang matalim na kutsilyo. Naglakad si Andrea patungo sa construction site sa gitna ng makapal na hamog ng gabi. Narinig pa niya sa malayo ang balita tungkol sa kanyang kaso, ngunit hindi na siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas ang kanyang biyenan. Akala ni De Villa ay nahuli na niya si Andrea sa kanyang patibong, ngunit si Andrea ay handa ng ialay kahit ang sarili niyang buhay sa altar ng paghihiganti. Ang kalawang na gate ng construction site ay umuugoy sa hangin, lumilikha ng nakakakilabot na tunog. Sa bungad ng hagdan pababa sa water tank, may mga tauhan ni De Villa na nagbabantay. Nagtago si Andrea sa dilim, pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Sa pag-alala sa takot at kahihiyan na dinanas ni Mang Kiko, lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Ang natitira na lang ay isang madugong pagtutuos at ang huling laban para sa katotohanan. Hinigpitan ni Andrea ang hawak sa kutsilyo at nagsimulang bumaba. Ang malamig na hangin ay tumusok sa kanyang baga, ngunit ang kanyang dibdib ay nag-aalab sa init ng paghihiganti. Ang tore ng kasamaan na itinayo ni De Villa ay malapit ng gumuho at si Andrea ang magiging tanging tagapagwasak nito. Habang tinatakpan ng sariling anino, narating niya ang bungad ng water tank. Sa harap niya, nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Mang Kiko, nakagapos at nakayuko. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni De Villa at itinaas ang kanyang sandata. Ang oras ng paghihiganti ay nagsimula na at wala nang makakapigil sa trahedyang ito. Sa gitna ng madilim at malamig na disya water tank, nagawang makatakas ni Andrea mula sa construction site bago pa man siya maabutan ng mga tauhan ni De Villa. Basang-basa at puno ng putik, halos kapusin siya ng hininga, ngunit hindi siya tumigil, dala ang larawan ng desperadong tingin ng kanyang biyenan. Bilang isang wanted na tao, tila wala na siyang matatakbuhan sa malawak na syudad. Biglang pumasok sa kanyang isip si Miko, isang binatang dating akusado sa kasong hinawakan niya. Si Miko ay isang henyo sa hacking na muntik ng makulong dahil sa maling paratang. Si Andrea lang ang naniwala at nagpatunay sa kanyang inosensya. Humanap si Andrea ng pampublikong telepono at nag-iwan ng isang coded message para kay Miko. Ilang sandali lang, isang lumang motorsiklo ang huminto sa harap niya. Tinanggal ni Miko ang kanyang helmet at kitang-kita ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Prosecutor, napanood ko sa balita, imposibleng pumatay kayo ng tao. Halika. Sa hideout ko, walang makakahanap sa atin doon. Ang lihim na base ni Miko ay isang sira-sirang bodega sa basement ng isang lumang gusali, ngunit sa loob nito ay puno ng mga high-tech na computer. Pagkaupo ni Andrea, agad niyang inilabas ang lumang kuwaderno ni Mang Kiko. Ikinonekta ni Miko ang USB, ngunit ang ledger ay protektado pa rin ng isang matibay na security code. Miko,
Tingnan mo ang mga numerong ito. Ito ang logbook ng trabaho ni Itay, baka narito ang sagot. Sinimulang suriin ni Andrea ang bawat pahina. Napansin niya ang paulit-ulit na petsang 1995 Dilian 10T4 at ang mga numerong 7, 4, 0, 8 sa tabi nito. Iyon ang araw ng unang aksidente sa construction site ni De Villa kung saan napilayan si Mang Kiko habang inililigtas ang kapatid ng whistleblower na si Leo Garcia. Miko, subukan mong i-combine ang petsang yan at ang mga employee ID number ng mga biktima. Isinulat yan ni Itay para hinding-hindi niya makalimutan ang sakit ng araw na yon. Sumayaw ang mga daliri ni Miko sa keyboard at biglang bumukas ang pader ng seguridad. Sa monitor, bumuhos na parang talon ang mga pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol mula kay De Villa at ang mga detalye ng kanyang money laundering scheme. Nahanap ko na, prosecutor. Hindi lang ito ledger, isa itong bomba na yayanig sa buong bansa. Kaya pala gustong-gusto nilang patahimikin si Mang Kiko. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ng malakas ang smartwatch sa pulso ni Andrea. Ito ang relong palihim niyang isinuot kay Mang Kiko bago ito madukot. Nagkamalay na si Mang Kiko sa loob ng tangke at desperadong nagpadala ng signal. Miko, matrack mo ba ang lokasyon ni Itay? Buhay siya. Pinapadalhan niya tayo ng coordinates. Napaiyak si Andrea sa tuwa habang tinitingnan ang pulang tuldok sa screen. Biglang bumukas ang pinto ng hideout at pumasok ang isang babae. Siya si Hana, ang nakababatang kapatid ng yumaong si Leo Garcia. Nabalitaan niya ang pagkamatay ng kapatid, ngunit sa halip na magluksa, pinili niyang tulungan si Andrea. Prosecutor, may huling habilin ang kuya ko. May isa pang orihinal na ledger sa loob ng secret vault sa opisina ni De Villa. Kailangan nating makuha. Yon para tuluyan siyang masentensyahan. Hinawakan ni Andrea ang kamay ni Hana ng may determinasyon. Hana, salamat. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang sakripisyo ng kuya mo. Miko, ihanda mo ang live stream ngayon din. Hindi na ako magtatago. Ilalabas ko mismo ang katotohanan sa buong mundo. Tumayo si Andrea sa harap ng kamera, walang pakialam sa kanyang magulong itsura. Nang magsimula ang live broadcast, libo-libo agad ang nanood. Sa isang kalmado ngunit malakas na boses, ibinunyag ni Andrea ang lahat ng kabuktutan ni De Villa. Mga kababayan, ako po si Prosecutor Andrea Reyes, isang wanted na tao. Ang mga balitang ako ay isang mamamatay tao ay pawang kasinungalingan na gawa-gawa ni Javier De Villa. Ang mga dokumentong nakikita ninyo ngayon ay ang orihinal na listahan ng mga opisyal na kanyang sinuhulan. Nang ilabas pa ni Andrea ang orihinal na video ng pananakit ni De Villa kay Mang Kiko, nag-init ang ulo ng publiko. Kawawang matanda. Anong kasalanan niya para ganunin? Isang prosecutor na mismo ang nagsisiwalat. Totoo to, ikulong si De Villa. Napuno ng galit at suporta para kay Andrea ang comment section. Dahil sa biglang pagbaliktad ng opinyon ng publiko, ang mga politikong dating protektor ni De Villa ay isa-isang naglaho. Sa kanyang opisina, nagwala si De Villa. Hayop na babaeng yan, dinuraan niya ako sa mukha. Hanapin niyo ang hideout nila at sunugin. Papatayin ko, yang Andrea na yan. Ngunit kahit sa utos niya, bakas ang takot sa mukha ng kanyang mga tauhan. Kahit sa loob ng DOJ, lumalakas na ang panawagang talikuran si De Villa. Hindi pa tumigil si Andrea. Natukoy niya ang pinagtataguan ng anak ni De Villa. Gagamitin niya itong pain para masigurado ang kaligtasan ng biyanan. Nalaman ni Andrea sa tulong ni Miko na magkakaroon ng drug deal ang anak ni De Villa. Siya mismo ang sumalakay at nakuha ang telepono nito. Chairman De Villa, hawak ko ang anak mo. Mag-usap tayo. Sa unang pagkakataon, narinig ni Andrea na nanginginig ang boses ni De Villa. Andrea, prosecutor ka, bakit mo ginagawa to? Huwag mong gagalawin ang anak ko, papatayin kita. Sumagot si Andrea ng may malamig na boses.
Kung ginalaw mo ang biyenan ko, hindi rin magiging ligtas ang anak mo. Ibigay mo ang security code ng water tank kung nasaan si Itay. Paubos na ang pasensya ko. Napilitan si De Villa na ibigay ang code para iligtas ang anak. Ipinagkatiwala ni Andrea ang lahat kina Miko at Hana at naghanda para sa huling laban. Sa isang lumang bag, inilabas niya ang kanyang uniforme bilang prosecutor. Inayos niya ang gusot na kwelyo. Sa harap ng salamin, ang nakatayo ay hindi na isang takas, kundi ang tagapaghatid ng hustisya. Tay, maghintay lang po kayo. Susunduin ko na kayo. Isinuot ni Andrea ang isang itim na coat sa ibabaw ng kanyang uniforme at umalis. Umuulan pa rin, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mas matatag kaysa dati. Ang espada ng katarungan ay nakatutok na ngayon sa puso ni De Villa. Nakipagkita si Andrea sa ilang tapat na investigador na nangakong tutulong sa kanya at tumungo sa De Villa Holdings headquarters. Puno na ng mga media at pulis ang labas ng gusali. Buong tapang na lumakad si Andrea papasok at muling itinaas ang kanyang ID. Padaanin niyo ako, DOJ, Prosecutor Andrea Reyes. Aarestuhin ko si Chairman De Villa para sa kasong murder attempt at bribery. Sinubukan siyang harangin ng mga guwardiya, ngunit napaurong sila sa tindi ng kanyang aura. Habang paakyat sa elevator patungo sa penthouse, huminga ng malalim si Andrea. Sa bawat pagtaas ng numero, naaalala niya ang lahat ng kahihiyang dinanas ni Mang Kiko, ang sampal, pagluhod, pagbuhos ng alak, habang ang tanging inaalala nito ay ang kapakanan niya. Para punasan ang mga luha ng matandang iyon, handa siyang isugal ang lahat. Pagbukas ng elevator, isang marangyang pasilyo ang sumalubong sa kanya. Ang mga bodyguard ni De Villa ay nawalan na ng ganang lumaban. Nilagpasan sila ni Andrea at sinipan ng malakas ang pinto ng opisina. Sa loob, nakatayo si De Villa, nakatingin sa labas habang umiinom. Dahan-dahan siyang lumingon na may mapanuyang ngiti. Nakarating ka rin. Dala mo ba ang ledger? Inilabas ni Andrea ang kuwaderno at USB. May mas nakakatakot akong regalo kaysa sa ledger, ang mga mata ng buong mundo na manonood sa pagbagsak mo. Sa likuran ni Andrea, pumasok ang mga special agent at tuluyang kinorner si De Villa. Wala na siyang matatakbuhan. Tinitigan siya ni Andrea sa mata at ngumiti ng tagumpay. Sa sandaling iyon, ramdam ni Andrea ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito at malamig na ipinahayag ang pagpapatupad ng batas. Patuloy na nagmura si De Villa, ngunit alam niyang huli na ang lahat para iligtas ang kanyang gumuguhong imperyo. Ang maliit na mitsa ng paghihiganti ay naging isang dambuhalang apoy na tutupok sa lahat ng pag-aari ni De Villa. Sa ilalim ng maningning na bughaw na langit, ang seremonya ng inaugurasyon ng De Villa Tower na matayog na nakatayo sa puso ng Makati ay sukdulan sa karangyaan. Ang buong gusali na binalot ng salamin ay kumikinang na parang ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mahabang pila ng mga korona ng bulaklak sa pasukan ay tila isang pulang pader na nagpapakita ng kapangyarihan ni Javier De Villa. Dumarating ang mga kilalang tao sa politika at negosyo, nagkakamayan at nagbibitaw ng mga peking ngiti. Walang tigil ang flash ng mga kamera na itinatala ang masayang kapaligiran. Ilang sandali pa, umakyat sa entablado si Javier De Villa, suot ang isang mamahaling suit na may taas noong paglakad. Tumayo siya sa harap ng mikropono at mayabang na tiningnan ng mga tao sa ibaba, ngumingiti na parang isang mananagumpay. Mga kagalang-galang na panauhin, ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng pagtatapos ng isang gusali. Ito ang araw na ang De Villa Holdings ay sumulat ng bagong kasaysayan sa industriya ng konstruksyon at ang patunay na ang aking paniniwala ay hindi kailanman nagkamali. Habang nagpapatuloy ang talumpati ni De Villa, lalong lumalakas ang palakpakan at ang kanyang pagmamalaki ay abot langit. Ngunit ang sandali ng kaluwalhatian ay hindi nagtagal.
Mula sa likuran, isang grupo ng mga investigador na nakaitim na suit ang tahimik na pumasok at tinawid ang bulwagan. Sa unahan nila, walang iba kundi si Andrea Reyes na may matalim na tingin habang naglalakad patungo sa entablado. Suot ang isang malinis na uniforme ng prosecutor na walang gusot at may kumikinang na badge ng DOJ sa dibdib. Bigla niyang pinutol ang talumpati ni De Villa. Nang makita siya ni De Villa, namutla ito at hinigpitan ang hawak sa mikropono. "Prosecutor Reyes, anong ginagawa mo rito? Paalisin niyo yang babaeng yan!" Sumigaw si De Villa, ngunit lalo pang buong tapang na umakyat si Andrea sa entablado. Inagaw ni Andrea ang mikropono mula kay De Villa at itinaas ito sa harap ng media at mga panauhin. "Sa lahat ng naririto, ipinapaalam ko sa inyo, si Chairman Javier De Villa ng De Villa Holdings ay inaaresto ngayon din para sa mga kasong murder attempt, bribery at pagbuo ng slush fund. Agent Cruz, ikonekta mo sa malaking screen. Ilalantad natin ngayon ang tunay na kabulukan ng taong ito." Pagkatapos magsalita ni Andrea, ang screen na nagpapalabas ng magagandang video ng kumpanya ay biglang nagiba. Ipinakita nito ang nilalaman ng tinatawag na Golden Ledger ni De Villa at ang orihinal na video kung saan kinukulong, binubugbog at tinatakot niya si Mang Kiko sa isang basement. Naging magulo ang lugar at hindi makapaniwala ang mga panauhin. Pinakalma ni Andrea ang nanginginig niyang kamay at nagsalita ng may diin. Para sa kanyang tagumpay, niyapakan ng taong ito ang mga tapat na manggagawa. "Ang aking biyenan ay isang simpleng security guard, ngunit niyurakan niya ang dignidad nito at pinagbantaan pa ang buhay." Habang may katahimikan, naalala ni Andrea ang mga panahong naghihirap siya sa pag-aaral para sa bar exam. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, si Mang Kiko lang ang kumupkop sa kanya. Mula sa kakarampot na kinikita sa construction site, itinaguyod ni Mang Kiko ang pag-aaral ni Andrea. Araw-araw, gumigising siya ng madaling araw para mag-iwan ng mainit na baon sa desk ni Andrea sa dormitoryo. Hindi malilimutan ni Andrea ang init ng baon na iyon sa isang napakalamig na umaga. "Andy, anak, hindi nakapag-aral si Itay, kaya ito lang ang trabaho ko. Pero ikaw, dapat maging isang taong makatarungan ka. Huwag kang yuyuko sa mayayaman at punasan mo ang luha ng mga mahihirap. Ganyan dapat ang isang prosecutor." Ang pangakong iyon, habang hawak ang magaspang na kamay ni Mang Kiko, ang tanging nagbibigay lakas kay Andrea para harapin si De Villa ngayon. Naramdaman ni Andrea ang init sa kanyang dibdib at inilabas ang isang malamig na posas. Sa sandaling iyon, mula sa pasukan, isang matandang naka-wheelchair ang pumasok, inaalalayan ng mga investigador. Walang iba kundi si Mang Kiko na na-rescue at nagpapagaling na. Kahit may mga sugat at payat, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Nang makita siya ni Andrea, bumaba ito mula sa entablado, hinawakan ang kamay ng biyenan at dinala sa harap ni De Villa. "Chairman De Villa, sa taong ito na iyong hinamak at niyurakan, humingi ka ng tawad ngayon din." Tila hindi makapaniwala, umiling si De Villa at napaupo sa sahig. "Hindi, gawa-gawa lang lahat yan. Nasaan ang Justice Secretary? Tawagin niyo siya. Kumpare ko yon. Paalisin niyo ang babaeng to." Umiiyak na sumigaw si De Villa, ngunit ang tinatawag niyang Justice Secretary ay napapalibutan na ng ibang prosecutor at nakayuko sa hiya. Hinablot ni Andrea ang buhok ni De Villa at pilit siyang pinaluhod sa paanan ni Mang Kiko. "Ang ginawa mo sa biyenan ko noong bagong taon, pinapanood ng buong bansa. Ngayon, alam mo na ba na mas mabigat ang isang sampal na ito kaysa sa buong yaman mo? Humingi ka ng tawad at aminin mo ang mga kasalanan mo." Sa harap ng maraming kamera, nanginginig na nagsimulang magmakaawa si De Villa, hawak ang dulo ng sapatos ni Mang Kiko. "Patawad po, sir. Nawala po ako sa sarili. Patawarin niyo po ako." Umalingaw-ngaw ang kanyang kaawa-awang sigaw, ngunit walang naawa sa kanya.
Itinulak ni Mang Kiko ang balikat ni De Villa gamit ang kanyang tungkod at nagsalita ng mahina ngunit may diin. Javier, nabibili ng pera ang tao, pero hindi ang katotohanan. Alak lang ang tinapon mo, pero ang sa akin ay luha at dugo. Huwag mo yang kalimutan. Ipinusod ni Andrea ang mga braso ni De Villa sa likod at pinusasan siya habang malakas na binabasa ang Miranda rights. Ang tunog ng pagsara ng posas ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig ng De Villa Tower. Ang mga mamamayan ay sabay-sabay na sumigaw ng pangalan ni Andrea at nagpalakpakan. Ang sakit ng mga araw na mag-isa siyang lumaban ay biglang naglaho. Niyakap ni Andrea nang mahigpit ang kanyang biyenan at hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Tay, tinupad ko po ang pangako ko. Wala nang mga api sa inyo. Grabe po ang pinagdaanan nyo. Hinaplos ni Mang Kiko ang likod ng manugang at tumingala sa langit. Andy, salamat. Maraming salamat. Ang anak ko ang pinakamagaling na prosecutor sa buong mundo. Ang kanilang pagyayakapan ay mas maganda pa kaysa sa anumang palamuti sa lugar na iyon. Habang isinasakay sa sasakyan ng pulis, patuloy na sumisigaw si De Villa, ngunit ang kanyang panahon ay tapos na. Samantala, ang Justice Secretary at iba pang matataas na opisyal na kasabwat niya ay sunod-sunod ding inaresto. Ang Golden Ledger na nakuha ni Andrea ay naging isang matalim na kutsilyo na humiwa sa bulok na sistema ng hudikatura. Ang anak ni De Villa ay ikinulong din para sa droga at money laundering. Bumagsak ang stock ng De Villa Holdings at ang tore ng kasakiman na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Pinatunayan ni Andrea na kahit minsan ay mabagal, hindi naliligaw ng landas ang katarungan. Paglabas nila, dinumog sila ng mga reporter. Prosecutor Reyes, ano po ang masasabi nyo? Isang mensahe po para sa taumbayan. Huminto si Andrea, nginitian ang kanyang biyenan at humarap sa mga kamera. Ang batas ay hindi dapat maging kalasag ng makapangyarihan, kundi liwanag para sa mga ordinaryong mamamayan. Ang tagumpay na ito ay hindi sa akin, kundi sa aking biyenan na hindi sumuko sa paniniwala sa katarungan. Muling umugong ang palakpakan. Maingat na isinakay ni Andrea ang kanyang biyenan sa kotse. Isang lumang kanta na paborito ni Mang Kiko ang tumutugtog. Nakatingin sa labas. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti ng payapa si Mang Kiko at nakatulog. Hinigpitan ni Andrea ang hawak sa manibela, nangangakong hindi niya kalilimutan ang kanyang sinumpaang tungkulin para protektahan ang ganitong kapayapaan. May nagsasabing walang saysay ang dulo ng paghihiganti, ngunit para kay Andrea, isang malalim na kapanatagan ang kanyang naramdaman. Palubog na ang araw at ang mga gusali ay nagkulay pula. Tinitingnan ng anino ng De Villa Tower sa salamin, sa wakas ay nabitawan na ni Andrea ang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Ang digmaang nagsimula sa namamagang pisngi ng kanyang biyenan ay nagtapos sa isang makatarungang wakas. Ngunit alam ni Andrea na ang kasamaan ay hindi tuluyang nawawala, babalik ito sa ibang anyo. Kaya't nangako siya sa sarili na mananatiling isang gising na prosecutor. Pag-uwi nila, inalalayan ni Andrea si Mang Kiko papasok. Sa mesa, naroon pa rin ang lumang family picture. Tay, ipagluluto ko po kayo ng masarap na hapunan. Ano pong gusto nyo? Ngumiti si Mang Kiko at hinawakan ang kamay niya. Kahit ano, basta luto mo. Ang luto ng anak ko ang pinakamasarap sa buong mundo. Ang kanilang simpleng hapunan ay mas mainit at masagana kaysa sa anumang marangyang handaan. Ang katarungan ay naibalik na at ang mga sugatang kaluluwa ay nagsimulang maghilom. Ang imperyo ni De Villa at Choi Yun-mu, dating Justice Secretary Antonio Tonyo Roxas sa bersyong ito ay naging abo. Ngunit ang katotohanan at pag-ibig na ipinaglaban ni na Andrea at Mang Kiko ay namulaklak na parang isang bulaklak na hindi nalalanta. Ang natitira na lang ay ang pag-asa para sa bukas at isang matatag na hakbang patungo sa isang makatarungang hinaharap.
Ang tagumpay ay parang isang panaginip sa kalagitnaan ng gabi napakabilis. Noong akala ni Andrea ay naipanalo na niya ang laban, isang mas malaki at mas madilim na anino ang tahimik na gumagapang sa kanyang likuran. Si dating Justice Secretary Antonio Tonyo Roxas, ang taong nasa likod ni De Villa, ay kumilos para pagtakpan ang sarili. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Andrea para sa kanyang promotion, biglang pumasok ang mga ahente mula sa Internal Affairs. Prosecutor Andrea Reyes, inaaresto ka namin para sa kasong illegal surveillance at evidence tampering. May ebidensya kaming gumamit ka ng isang civilian hacker para pasukin ang government servers. Iginiit ni Andrea ang kanyang inosensya, ngunit hawak na nila ang mga peking ebidensya na maingat na inihanda ni Roxas. Binayaran ni Roxas ang media para ikalat ang peking balita. Humingi raw si Andrea ng pera kay De Villa at nang tanggihan, gumawa ito ng ganti gamit ang mga kriminal. Bigla, ang bayani ng Katarungan ay naging isang korap na prosecutor. Ikinulong si Andrea sa isang malamig na selda, walang abogado. Samantala, si De Villa, sa tulong ni Roxas, ay inilipat sa isang VIP hospital suite. Nagpanggap siyang inatake sa puso dahil sa coercive interrogation ni Andrea. Naglabas ng peking medical certificate ang mga bayad na doktor. Si De Villa ay nakahiga sa kama, umiinom ng alak at may ngisi ng isang nagwagi. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sirain ang lahat ng mahalaga para kay Andrea. Ipinatawag ni Roxas ang asawa ni Andrea na si Marco. Nanginginig sa takot, hinarap ni Marco ang makapangyarihang tao. Marco, kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, sundin mo ako. Tapos na si Andrea. Kung mananatili ka sa kanya, madadamay kayo ng tatay mo. Pirmahan mo itong divorce papers at iwanan mo siya. Iyan lang ang paraan para mailigtas ang tatay mo. Sa pagitan ng pag-ibig at takot, pinili ni Marco ang kaduwagan. Umiiyak niyang pinirmahan ang mga papeles. Sa kulungan, ipinakita ni Marco ang dokumento kay Andrea. Marco, paano mo nagawa sa akin to? Para na lang kay Itay. Umiwas ng tingin si Marco. Gusto ko ring mabuhay, Andy. Pinagbabantaan nilang papatayin si Itay. Pakiusap, sumuko ka na. Ito lang ang paraan para makaligtas tayong lahat. Tumakbo si Marco palabas habang si Andrea ay humahagulgol sa likod ng salamin. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tanging sandigan ay gumuho na. Hindi pa doon natapos. Sinalakay ng mga goons ni Roxas ang bahay ni Mang Kiko. Hinahanap daw ang orihinal na ledger. Sinira nila ang lahat. Nang subukan silang pigilan ni Mang Kiko, itinulak siya at muling nabali ang kanyang pilay na binti. Mga hayop kayo! Walang kasalanan ang manugang ko, ngunit tinawanan lang siya at niyapakan. Ang buhay ni Andrea sa kulungan ay naging impyerno. Ang mga bilanggong bayad ni Roxas ay tinangka siyang saktan. Ikaw pala yung sikat na prosecutor, akala mo makakalabas ka pa ng buhay. Balita ko, mamamatay na raw ang biyenan mo. Ang bawat salita ay parang punyal sa kanyang kaluluwa. Ang mga tumutulong sa kanya ay isa-isang nawala. Si Miko, ang hacker, ay nahuli at kinumpiska ang lahat ng kanyang gamit. Isang senior prosecutor na kampi kay Andrea ay naaksidente. Tila isinumpa ng mundo si Andrea. Sa telebisyon, tinawag ni Roxas si Andrea na kahihiyan ng hudikatura. Si Mang Kiko, kahit hirap, ay pumunta sa mansyon ni Roxas. Lumuhod siya sa malamig na kalsada sa gitna ng ulan. Secretary, pakiusap, kausapin niyo ako. Palayain niyo ang manugang ko. Ako na ang managot sa lahat. Ngunit isang katulong lang ang lumabas at sinipa siya. Matandang pulubi, lumayas ka rito bago kita ipahuli sa pulis. Gumapang si Mang Kiko sa putikan, umiiyak. Andy, anak, patawarin mo si Itay. Sana hindi na lang kita pinilit maging prosecutor. Ang kanyang mga sigaw ay nilamon ng ulan. Mula sa bintana, ngumisi si Roxas habang iniinom ang kanyang alak.
Sa kanyang selda, nakita ni Andrea ang isang maliit na sobre. Sa loob, isang lumang family picture na ipinadala ni Mang Kiko. Sa likod, may sulat kamay. Andy, anak, naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalaking karangalan ko. Huwag kang susuko, proprotektahan ka ni Itay. Niyakap ni Andrea ang larawan at humagulgol. Ang sakit na dinaranas ng biyenan ay parang sakit na niya rin, ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Kung susuko siya, walang pupunas sa mga luha ni Mang Kiko. Muling nag-alab ang apoy sa kanyang puso. Pinag-isipan niyang mabuti ang bawat detalye. Ano ang kahinaan ni Roxas? Ano ang hindi niya kontrolado? Unti-unti, bumalik ang talim sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagmamahal ni Mang Kiko ang tanging lubid na humihila sa kanya mula sa pinakamalalim na hukay. Akala ni na Roxas at De Villa ay tapos na, ngunit naghahanda si Andrea na ibagsak sila mula sa pinakamataas na kinalalagyan. Kinabukasan, habang naghihilamos, tiningnan ni Andrea ang kanyang pagod na mukha sa salamin. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa dati. Tay, magtiis lang po kayo. Babalik ako at dudurugin ko silang lahat. Ang huling pag-atake ni Andrea ay magsisimula na. Sumikat ang araw sa malamig na kulungan, ngunit ang isip ni Andrea ay mas maliwanag kaysa dati. Natuklasan niya ang lihim na mensahe sa likod ng larawang ipinadala ni Mang Kiko. Ang mga salita at ang mga lokasyon sa lumang larawan ay bumuo ng isang mapa. Ang kopya ng orihinal na ledger ay nakatago sa ilalim ng isang maliit na banga sa likod bahay ng dati nilang tirahan sa Tondo. Ipinasa niya ang mensahe sa kanyang public attorney. Sabihin niyo sa kanya, tingnan ang pinakamaliit na banga sa likod bahay ng dati naming tirahan at alamin kung gising na si Miko. Ibigay niyo sa kanya ang file na ito. Sa kabutihang palad, nagkamalay na si Miko. Agad niyang inihanda ang pag-upload ng mga file ni Roxas sa mga international servers. Kinabukasan, idinaos ang final disciplinary hearing para tanggalin si Andrea sa serbisyo. Mayabang na nakaupo si Roxas. Ang kahihiyang idinulot ni Prosecutor Reyes ay dapat parusahan ng tuluyang pagkatanggal sa serbisyo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Andrea, nakaposas. Tinitigan niya si Roxas. Secretary, kung may kasalanan man ako, iyon ay ang isugal ang lahat para sa katarungan. Pero ang tunay na may sala ay kayo. Tumawa si Roxas. Wala ka ng ebidensya, Andrea. Paano mo ako lalabanan? Inilabas ni Andrea ang isang maliit na voice recorder. Ang orihinal na recording kung saan inuutusan niyo si De Villa na ipapatay ako. Gawa-gawa pa rin ba ito? Nang tumunog ang boses ni Roxas, natahimik ang lahat. Namutla si Roxas at nabitawan ang kanyang baso. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Mang Kiko, naka-wheelchair at may mga benda. Dala niya ang isang lumang film camera mula 1995. Demonyo ka, Roxas. 30 taon na ang nakalipas. Kinunan ko kayo ni De Villa habang kinukuha niyo ang pera na para sa mga namatay na trabahador. Hindi mo kayang bulagin ang matandang ito. Ang mga litrato na nasa film pa ay naging hindi matututulang ebidensya. Secretary, ang matandang hinamak niyo ang siyang may hawak sa leeg niyo. Ang batas ay sandata ng mga tulad ng biyenan ko. Sumigaw si Roxas at sinubukang tumakas, ngunit hinuli na siya ng mga ahente sa labas. Dating Secretary Roxas, inaaresto ka namin para sa murder attempt at bribery. Ang mga batas na ginamit mo, iyon din ang pupusasan sa iyo ngayon. Samantala, sa VIP hospital room, dinakip din si De Villa. Nagtago siya sa ilalim ng kama ngunit kinaladkad palabas. Ang pinagkakatiwalaan niyang opisyal ay kasama na ni Roxas sa kulungan. Agad na napawalang sala si Andrea, ibinalik sa pwesto at ginawang pinuno ng isang special task force. Hinubad niya ang damit ng bilanggo at muling isinuot ang kanyang uniforme. Lumuhod siya sa harap ni Mang Kiko. Itay, salamat po.
Salamat sa pagtitiwala at pag-iingat sa ebidensya. Hinawakan ni Mang Kiko ang kamay ng manugang. Anak, ako ang dapat magpasalamat dahil sa iyo nakamit natin ang katarungan. Sa labas, hinarap ni Andrea ang media. Ang katotohanan, gaano man kalalim ibaon, ay laging lulutang. Ang tagumpay na ito ay hindi sa akin, kundi sa aking ama na hindi sumuko sa katarungan. Sa mga sumunod na araw, bumagsak ang buong sindikato ni Roxas. Ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno at hudikatura ay isa-isang nalantad. Si De Villa ay nabaliw sa kulungan nang malaman na kinuha na ng gobyerno ang lahat ng kanyang yaman. Nagpakita si Marco para humingi ng tawad, ngunit malamig siyang tiningnan ni Andrea. Marco, iniwan mo ako sa pinakakritikal na sandali. Iniwan mo si Itay. Tapos na tayo. Ibinigay niya pabalik ang divorce papers. Sa tabi ni Andrea, ang tanging nanatili ay ang kanyang biyenan. Lumipas ang panahon at ang lahat ng kasamaan ay nagkaroon ng katapusan. Ang imperyo ng kasakiman ay gumuho, ngunit ang pagmamahal at katotohanang kanilang ipinaglaban ay nanatiling buhay. Sa Hall of Justice, bumukas ang pinto ng korte. Sa loob, nakatayo sina De Villa at Roxas, mukhang talunan. Mula sa kanyang pwesto, tinitigan sila ni Andrea. Ang nasasakdal na si Javier De Villa ay napatunayang nagkasala sa mga krimen ng serious physical injuries, murder attempt at economic sabotage. Hinahatulan siya ng 20 taong pagkakakulong at pagsamsam sa lahat ng kanyang ari-arian. Sumigaw si De Villa, "Andrea, pagsisisihan mo to." Sumagot si Andrea ng mahinahon, "Pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan habang buhay, iyan ang tanging kapatawaran na maibibigay mo." Hinatulan si Roxas ng 15 taon. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa labas, sinalubong si Andrea ni Mang Kiko na nakasuot ng malinis na barong. "Anak, ipinagmamalaki kita. Naibalik mo ang katarungan." Makalipas ang 1 linggo, ginawaran si Mang Kiko ng Citizen Hero Award sa kanilang barangay. Ang mga kapitbahay na dati nang api sa kanya ay humingi ng tawad. "Patawad po, Mang Kiko. Naniwala kami sa pekeng balita." Ngumiti si Mang Kiko. "Ayos lang. Ang mahalaga, alam niyo na ang totoo." Lumapit si Marco, lumuhod, at nagmakaawa. "Andy, patawarin mo ako. Natakot lang ako." Inilabas ni Andrea ang pinirmahang divorce papers. "Marco, iniwan mo kami noong kailangan ka namin. Tapos na tayo." Umiiyak na umalis si Marco. Niyakap ni Mang Kiko ang manugang. "Tama yan, anak. Ang isang duwag ay hindi karapat-dapat. Mula ngayon, hindi mo na ako biyenan. Ako na ang tatay mo." Nagtayo sina Andrea at Mang Kiko ng isang foundation, ang Leo Kiko Foundation, para tulungan ang mga biktima ng inhustisya. Si Hana, kapatid ni Leo, ang naging unang empleyado. Ipinakita niya kay Andrea ang kanyang law school acceptance letter. "Prosecutor, magiging tulad niyo po ako." Tinanggihan ni Andrea ang mga matataas na posisyon sa gobyerno. Pinili niyang maging isang public attorney. "Mas gusto kong direktang tulungan ng mga tao kaysa mag-utos mula sa itaas." Isang hapon, kumain sila ni Mang Kiko sa isang simpleng karinderya. "Anak, ito ang tunay na kaligayahan, di ba? Ang kumain ng payapa kasama ang mahal mo sa buhay." Samantala, sa kulungan, naglilinis ng sahig si De Villa. Isang kapwa, preso, ang nagbuhos ng tubig sa kanyang ulo. "Hoy De Villa, dito ikaw ang pinakamababang uri. Linisin mo ang sapatos ko, kung hindi, wala kang hapunan." Walang nagawa si De Villa kundi umiyak sa kahihiyan. Kinaumagahan, dinalaw ni na Andrea at Mang Kiko ang puntod ng kanyang mga magulang. "Ma, Pa, tinupad ko po ang pangako ko. Naging isang mabuting prosecutor ako at kasama ko po ang bago kong tatay." Habang pababa sila, ang papalubog na araw ay nagpinta ng magandang tanawin sa langit.
Naunawaan ni Andrea na ang katarungan ay nagsisimula sa hindi pagtalikod sa sakit na nararamdaman ng mga mahal mo sa buhay. Hinawakan niya ang braso ni Mang Kiko. Tay, ang ganda po ng paglubog ng araw. Sigurado, mas maganda ang bukas. Oo, anak, sa susunod na bagong taon, sa bahay na lang tayo, mag-ihaw tayo. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw, isang tunog ng pag-asa. Ang laban na nagsimula sa isang sampal ay nagtapos na. Si Andrea ay hindi na isang anghel ng paghihiganti, kundi isang tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Ang imperyo ng kasakiman ay naglaho, ngunit ang pag-ibig at katotohanan na kanilang ipinaglaban ay namulaklak magpakailanman. Sa wakas, ang katarungan ay nagtagumpay. Ang pagpuna sa mga luha ng naapi ay isang katarungang buhay sa ating paligid. Sana ay nagbigay ito ng ginhawa sa inyong mga puso. Hangad namin na tulad ng manugang na hindi sumuko, nawa ay mayroon din kayong isang taong laging kakampi sa inyong tabi. Kung nakinig kayo hanggang sa huli, mag-iwan ng komento ng salamat sa kwento. Mula sa tinig ng katarungan, maraming salamat po.